Kasama po natin ngayon, Senator Jinggoy Estrada. Magandang umaga po, Senator. Magandang umaga. Good morning. Thank you po for being on the show. Senator, diretso po tayo agad dito. Sa nangyari pong hearing kahapon sa Kamara, isa po ang pangalan ninyo sa idinawit po nitong si District Engineer Bryce Hernandez. Ang sinasabi niya po ay naglaan daw po kayo ng 350 million pesos na halaga ng mga proyekto para sa Bulacan ngayong taong 2025. Ano pong reaksyon niyo dito? Well, wala pong katotohanan yung mga pinagsasabi ni Bryce Hernandez kahapon sa hearing sa Kamara at wala talaga siyang ebidensya. Ako'y tumanggap ng sinasabi niya 30% commission at dininay din ng District Engineer Alcantara na siya'y nakikipag-usap sa mga politiko para ibigay yung sinasabi niyang commission. Oo, nabanggit niyo po si District Engineer Alcantara. Sir, kayo po ba mismo kilala niyo po itong si Engineer Alcantara? Unang-una, hindi ko siya kilala. Siguro I'm not close to him. Yung mga pictures na inilahad kahapon ni Bryce Alcantara, kahit sino pwede magpa-picture sa akin. Sinabi niya, kuha daw sa Soleria ng birthday ko. Hindi po totoo yan. Yung suot kong, naalala ko, yung suot ko nung birthday ko ay naka-coat po ako, hindi po ako nakapulang jacket. Oo. So yung litrato na yun, sir, kung hindi po iyon sa Soler, naalala niyo po ba kung saan po ito kuha? Hindi ko na talaga maalala yun sa dami ng mga events na aking dinaluhan. Oo. Sinabi nyo nga po rin kahapon yan sa press con and even now, sinasabi nyo ngayon, hindi nyo nga po ito personal na kilala. Ito pong si D.E. Henry Alcantara. Pero nabanggit niya rin po sa hearing kahapon sa Kamara, sir, ilatag lang po natin. Sabi niya po, dati po siyang nagtrabaho sa Manila City Hall noon pong panahon ni Mayor Erap Estrada. Kasabay niya po nagtrabaho noon si Undersecretary Robert Bernardo na ang nagtalaga po mismo sa kanya ay si dating Mayor Joseph Estrada noong taong 2013. Kayo po ba, Senator, kilala niyo po personally itong si Yusek Robert Bernardo? Kilala ko yan personally. Tama yun. Siya yung naging city engineer nung panahon ng aking ama nung siya mayor ng City of Manila. And even nung time na yon, hindi po kayo nagkadaupang palad nitong si D.E. Alcantara? Hindi ko kilala si Alcantara ever since nung nagtrabaho daw siya sa City of Manila. So ang personal nyo lamang pong kilala ay si Arevalo, pero yun pong close din sa kanya na si Alcantara. Talaga pong kahit isang beses hindi po kayo nagkita noon sa Manila City Hall. Sinong si Arevalo? Ay sorry po sir, si Alcantara po ang sinasabi ko po. Ito pong si... Yes sir. Si Bernardo kilala ko. Opo. Si Alcantara hindi. Opo, pero noon pong panahon na nagtatrabaho siya sa Manila City Hall, hindi po kayo nagkadaupang palad noon? Never. Sige po, sir. So ito po mga iniuugnay sa inyo ngayon, balikan ko lang po ito na sinasabi nga daw po na 350 million pesos na inilaan po sa Bulacan Projects. Sir, kung hindi po kayo, sino po kaya ito pong naglagay ng 350 million pesos sa Bulacan area? Hindi ko alam. Nakikita yan sa General Appropriations Act na sa line item budget yan. At paulit-ulit nyo pong sinasabi nga rin po kahapon and even now na talagang lahat ng mga pictures na lalabas kung sakali man, kumbaga posibleng nagkita lamang po kayo sa event na yon. Alam mo, maraming kasing nagpapapicture din sa atin kahit pa because we are all public figures, kahit senador ka. Ako naman dating artista. Kaya siguro alam naman taningin ko sila, alam naman taningin ko doon sa nagpapapicture sa akin. Sino ka ba? Malay ko kung gambling lord yan, drug lord yan. Hindi ko naman natatanggihan yung mga nagpapapicture taking sa atin. Pero sir, pwede po ba naming malaman sir, kung okay lang po ikwento ninyo, gaano po ba kalapit etong si Yusek Bernardo sa inyo pong ama na si Mayor Erap? Well, alam ko, very professional naman ang kanilang relationship as mayor and as a city engineer. Oo, very professional. Kasi nung pong nanumpa itong si Yusek Bernardo sa DPWH, kasama din po si dating Mayor Erap Estrada. Well, totoo yan na naging witness si dating Pangulong
Estrada sa oath-taking ni Yusek Bernardo. Siyempre, ito paano, proud din ng aking ama na na-promote yung kanya city engineer bilang undersecretary ng DPWH. Pero wala pong personal relationship, professional relationship lang po ito. Professional relationship lang. Ano po ulit? Sorry po, Senator. Professional relationship. Sir, bukod po dun sa picture sa Soler, meron din po isang picture kung saan kasama nyo naman po dito si Yusek Bernardo. May isang event po na kasama nyo siya. Nakita nyo na po ba itong litrato ngayon circulating online? Hindi ko pa nakikita. Kayo po ba? Alam ko si Bernardo dahil siya naging city engineer ng aking ama nung mayor sa Manila. Hindi ko naman pinagkakailan, hindi ko palala. Pero kilala nyo po siya pero hindi rin po kayo close itong si Yusek Bernardo? Ay, hindi. Mas close ako dyan. Kasi naging city engineer sa Manila eh. Siyempre, pag nagkakaroon ng department head meeting, minsan nagkakataon naman nandun ako sa City Hall, nakakakwentuhan din. Nakakakwentuhan ko rin yung mga department heads ng City of Manila noong araw. Oo. Gaano po kayo ka-close itong si Yusek Bernardo, sir? Wala. Maraming definition ang close friends eh. Basta malapit ako sa kanya. Nung pumutok po ba itong issue na ito, nagkausap na po kayo ni Yusek Bernardo? Hindi pa. Kahit po matapos yung kanya pong pag-retiro dito po sa DPWH? Hindi pa kami nagkakausap. Kasi sir, kung close po kayo kay Bernardo, hindi po ba parang imposible yon na hindi niyo po nakilala si Alcantara? I have my own problems to solve. Marami akong mga trabaho dapat gampanan sa Senado. Saka itong mga problema na nangyayari dito sa Blue Ribbon, sa Senate Blue Ribbon Committee at yung yung in-implicate ako nitong Bryce Hernandez kahapon sa House of Representatives. Mas pagtutuunan ko muna ng pansin niya. Opo, sir. Ngayon po na iniugnay na po yung pangalan ninyo, ano pong plano ninyo, sir? Alam mo, kung sakasakaling umattend siya sa Senate Blue Ribbon Committee, hopefully kung magkakaroon ulit kami ng Senate Blue Ribbon hearing, gusto ko siya makaharap. At tatanungin ko talaga, ano ang kanyang motibo na implicate ako sa isyong ito. Dahil ako, sinabi ko nga kanina, I am the most vulnerable of all senators because of my past issues. Sana naman, it is unfair for me na to dig into my past issue. Tapos na yun eh. Absuelto na ako sa lahat ng aking mga kaso. Ginagawa ko po ang aking trabaho bilang inyong senador. At hindi ako titigil na nagawin ang aking trabaho at labanan ang korupsyon sa DPWH. Nabanggit niyo po kung makakaharap niyo siya, gusto niyo malaman kung anong motibo niya. Pero sir, kayo po mismo, ano sa tingin niyo ang motibo nitong si Bryce Alcantara or si Bryce Hernandez? Gumaganti lang yan sa akin dahil ako yung una nakulong sa kanya sa Senado. So ito po ang ganti niya sa inyo dahil ipinakulong niyo siya sa Senado? Yes, so sa akin palagay, wala naman ibang motibo dahil halos lahat ng aking mga tanong ay hindi niya masagot-sagot. Pawang kasi ng huling. Ultimo yung ID niya na ginagamit niyang alias sa kasino. Hindi niya raw matandaan. Hindi raw niya alam. Samantalang nagpapatalo siya ng malaki sa kasino gamit ang kanyang alias na Marvin D. Guzman. Imagine. Senator Jinggoy, makasingit lang. Yung meron pong mga ngayon as you know, 'di ba? Dagsa itong social media comments ng kung sino-sino. Meron lang pong nagsasabi, nakaka-obserba sila na during the hearing, iba ang treatment kay Bryce, iba ang treatment dito kay Alcantara ng ibang senador. Para bagang mas madiin o mas agresibo. Opo, dito po kay Bryce kumpara kay Alcantara. Inyo ba ito napansin? Ano ba ang inyong masasabi doon? Well, ako kasi nag-research ako bago ako
sumampa dyan sa mga hearing na yan. Nakita ko kasi, ang sa aking palagay, sa aking opinion lang, hindi ito opinion ng komite, ng ibang senador, opinion ko lang to, ang talagang culprit dyan, ang talagang gumagawa ng ghost projects dyan, itong si Bryce Hernandez sa yung kanyang assistant na si JP Mendoza. No? Walang kinalaman, sa tingin ko lang walang kinalaman ang secretary ng DPWH at lahat ng mga sinasabi nitong si Bryce Hernandez ay panay. Yung sinasabi ni Sally Santos, yung may-ari ng Sims, na nag-deliver siya ng 245 million sa DPWH kay Bryce Hernandez. Mukhang totoo yan dahil pinakita niya yung picture. Pinakita niya yung picture na limpak-limpak na salapi na nasa ibabaw na lamesa. At sinasabi niya, pinapakuha lang daw yan ni Alcantara at hindi raw niya ginagalaw. Ayan, hindi ka paniwala yan. Opo. Sabi ho ninyo, again, kung tama pagkakarinig ko, itong mga nangyayari na mga katiwalian sa First District Engineering Office ng DPWH, ang tanging may gawa ay si Bryce at walang kaugnayan si Alcantara? Paano po? Hindi ko sinasabing walang kaugnayan si Alcantara. Okay. Base sa research, ang gumagawa talaga ng kalokohan dyan ay yung si Bryce Hernandez. Siguro ang tanging kasalanan ni Alcantara ay hindi niya tinek o meron siyang negligence. Hindi niya tinek, siguro firma siya lang firma, carelessness on his part, pero hindi niya siguro alam kung ano ang ginagawa nung nasa baba. Pero ang kahapon po kasi sa second part ng speech ni Senator Ping, ilan yun na projects na nakakubra, and then yung una pa na galing mismo kay Presidente. So kung si Alcantara po ang district engineer that time, siguro 1, 2, 3, 4 pwedeng makalusot na bayaran na hindi niya in-inspection, pero mukhang marami na parang isipin natin si Alcantara, ganun ba siya ka TANGA na pirma lang ng pirma, hindi niya alam yung binabayaran na yung mga contractor, ghost pala po? Well, inamin naman ni D. Alcantara na hindi niya masyadong na-inspection o negligence on his part. I think in one of the hearings ay inamin niya sa siya. Okay, sige po. So Sen, ano pong balita sa Blue Ribbon? Kailan kayo mag-resume ng inyo pong hearing on this issue? And again, ito pong si Bryce, ito pong si Hernandez ay kasama pa po sa... kasi sabi niya kahapon, ayoko nang bumalik doon sa Senado. Yun po, basically ang sinasabi niya. Paano po kaya? Well, hindi naman siya pwedeng bumalik sa Senado pag pinatawag siya ng komite. Dahil pag hindi siya pinipot, i-issue na naman siya ng warrant of arrest. Opo. At depende rin sa aming bagong chairman niya ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Lacson. Okay, sige. But so far po, wala pa kayong usapan po kung ano man po, kung kailan po ang resumption? Wala pa. Hindi pa yata nakakapag-schedule si Senator Lacson. Pero sa aking pagkaalam, mukhang yata ay magtatawag na si Senator Lacson ng Siguro, kaya siguro tumatagal dahil i-review pa ni Senator Lacson lahat yung mga pangyayari sa dalawang Senate Blue Ribbon Committee hearings. Okay, sige po. Yung pong affidavit ng mga diskaya, Sen, nung hubang nag-hearing kayo, doon lang niyo ho ito nakita? Wala ba hong advance copy ibinigay sa inyo? Walang advance copy na binigay sa amin. Kaya meron ng one point in time na doon habang nagsasalita si Sara Diskaya, pinatitigil ko na dahil masyadong mahaba hindi ko naman alam na meron palang kasunod yun. Meron pala siyang mababagtin na mga personality involved like mga congressmen at saka yung mga officials ng DPWH. So, kumbaga po, walang abiso yung komite na merong sworn statement ang mga diskaya para at least sa advanced study ninyo, wala pong ganun na nangyari?
Wala, hindi po sinasabi sa amin ni Senator Marcoleta yan. Okay. And kayo ho, ngayon pa lang, ano ang take nyo doon sa affidavit ng mga Diskaya? Well, ninotaryo yan. Ako, let's give them the benefit of the doubt. Hayaan mo na lang ang taong bayan maghusga kung talagang involved itong mga ng mga kongresista at yung mga in-implicate niya mga opisyalis ng DPWH. Okay. Ako, dinawit ni Bryce Hernandez sa hearing kahapon. Halos lahat ng mga sinasabi niya, puro patang-isip, puro hearsay lang. At sinagot ko lahat punto por punto. At mamaya sasagutin ko sa pamamagitan ng privilege speech, punto por punto lahat yung mga akusasyon niya. Mga serious allegations niya laban sa akin. Okay, sige po. So, bantayan po natin. Salamat sa inyo pong paliwanag, Senator Jinggoy. Ano po, dito po sa aming pong programa at kami aantabay po mamaya sa inyo pong privilege speech. Salamat po, Sen. Salamat po, Manong Ted. Opo, thank you. Senator Jinggoy Estrada. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!